Kabanata 751. Umupo si Nina Pauilas kay Maisie. Pamanhin sa pag-abala sa iyo, Mrs. Goldman. Hindi ka nakaabala, ngumiti si Maisie, walang abala. Hindi ako pumunta dahil doon. Gusto ko ang tulong mo. Hindi maintindihan ni Nina, ano ang kailangan mo sa akin? Napangiti si Maisie, para gawin silang mukhang couple. Natigilan si Nina. Huwag kang mag-alala, ang ibig kong sabihin ay dahil magkasamang lumaki sina Helios at Nolan, maganda kung magkalapit sila dahil dito. Then she added, nakikita mo kung paano sila nakikipag-ugnayan. Kahit na inaasar nila ang isa't isa, sa tingin ko ay talagang nagmamalasakit sila sa isa't isa. Naintindihan naman ni Nina, matagal na siyang nasa tabi ni Helios at alam niyang kahit maraming kakilala si Helios, kakaunti lang ang malalapit niyang kaibigan. Alam niya na sina Helios at Nolan ay matagal nang magkakilala. Kahit bihira silang mag-usap, kung may nangyari kay Nolan, tiyak na tutulong si Helios. Naisip niya na maaaring mahirap ito. Pero kung gagawa tayo ng eksena sa mga fans, maaari ba? Napabuntong hininga si Maisie. Paano mo pa maipapaliwanag sa kumpanya ang tungkol sa hindi pagkuha ng trabaho ni Helios ngunit sa halip ay nagbakasyon dito sa Winston Island? Si Nina ay napako sa kinalalagyan. Nakangiting alam ni Maisie, may plano ako, magbibigay ito kay Helios ng magandang dahilan ng pumunta sa Winston Island. Pagbalik ni Maisie sa kwarto, naliligo si Nolan. Nakita niya ang notebook, dinala ito sa sopa, at binuksan ito. Nag-login siya sa kanyang Twitter at nagpadala ng DM sa isang reporter ng tabloid. Pagkatapos niyang maligo, lumabas ng banyo si Nolan, natatakpan pa rin ng mga patak ng tubig na mayroong tuwalya sa kanyang baywang. Naglagay siya ng tuwalya sa leeg at sinimulang patuyuan ang basang buhok. Tumingin sa kanya si Maisie at tumango. Hindi ko inaasahan na mahilig ka pala sa chismis. Huminto si Nolan sa kanyang harapan, yumuko, at ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa. Nang makalapit ay lumutang ang amoy ng shower gel. Anong chismis? Inikat ni Maisie ang screen para humarap sa kanya. Ride or die couple. Sak-sak. Pareho kayo ni Helios na maganda tingnan. Kumunat ang noo ni Nolan at biglang sinara ang screen, saka itinaas baba gamit ang mga daliri. Ganyan ka ba kasaya na may chismis tungkol sa akin at sa ibang lalaki? Napasimangot si Maisie, lalaki ang kasama at hindi babae. Hindi ako nagseselos sa ibang lalaki. Ayokong matali sa lalaking iyon. Napangiti si Nolan. Pumitaw siya at tinanggal ang tuwalya na nakapulupot sa bewang niya. Tumalikod si Maisie, ikaw ay isang pervert. Ngumiti ng malalim si Nolan. Bakit ako pervert? Tinulak siya ni Maisie at tumalon sa couch. Huwag kang lalapit, ikaw ay flasher. Lumingon siya at napagtantong nakaboxer si Nolan. Napangiti si Nolan at galit na umalis si Maisie sa silid. Pumunta sina Maisie at Nolan sa restaurant para mananghalian. Hindi niya pinansin ang lahat ng mga balita online habang si Maisie ay nakadikit sa kanyang telepono sa buong oras. Pumikit si Nolan at ilang sandali pa ay ibinaba na niya ang kanyang mga kubyertos. Mas kawili-wili ba ang iyong telepono kaysa sa akin? Hindi, sabi ni Maisie. Tumangala at ngumiti, ang aking telepono ay hindi kasing ganda ng aking asawa. Tumawa si Nolan. Sa pagkakataong iyon, tumunog ang kanyang telepono na nasa ibabaw ng mesa. Si Quincy ang tumatawag. Nakita ni Maisie na hindi niya ito pinapansin at nagtanong, bakit hindi mo sinasagot? Hindi man lang ito nilingan ni Nolan. Nagbabakasyon ako. Ayokong makialam sa kumpanya. Kabanata 752. Inilagay ni Maisie ang isang kamay sa ilalim ng kanyang baba. Paano kung hindi ito tungkol sa kumpanya? Tumangala si Nolan at saglit na tinitigan si Maisie. Binaba ni Quincy ang tawag at muling tumawag. Kinuha ni Nolan. Bakit ka tumatawag? Mr. Goldman, bakit ang tagal mong sagutin? Pinapasabog ng paparazzi ang phone ko. Napapikit si Nolan. Bakit kanila tinatawagan? Hindi ba kayo nakikipagtulungan kay Mr. Boucher para sa isang investment? Nagtatanong ang media tungkol dito. After that, he mumbled. Sabi mo maghahaniman ka, pero bakit ka papasok sa investment project? Gusto mo bang magkaroon ng hot spring report? Kumunat ang noo ni Nolan at biglang tumingin kay Maisie na kumakain. Ano ang sinabi ng media? Inimbitahan mo daw si Mr. Boucher sa Winston Island para sa isang hot spring investment project at close kayo ni Mr. Boucher. Tinanggihan pa niya ang trabaho dahil sa iyo. Tahimik na nagsabi si Nolan ng okay, saka nagtaas ng kilay at diretsyong tumitig kay Maisie. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag,
Tumingin si Maisie sa mga mata niya at pinunasan ang bibig niya ng napkin na walang pagbabago sa ekspresyon. Nagtanong siya kahit alam niya, ano ito? Tinitigan siya ni Nolan. Ang aking asawa ay nakikipagsabuatan sa media upang i-frame ako. Paano kita piniframe? Tumayo si Maisie, naglakad sa tabi ni Nolan, at umupo sa kandanggan nito, maamo ang itsura habang tinatapik ang kanyang Adam's apple. Wala namang nawala sa asawa ko at nakagawa pa ng pabor, di ba? Hinawakan ni Nolan ang kamay niya. Hindi mo magagawa ito nang hindi sinasabi sa akin. Lumapit si Maisie, 1 pulgada ang layo sa labi niya. Hindi siya kumikibo, ngunit hindi siya hinalikan nito, I guess I was nosy. Hinayla siya ni Nolan sa kanyang mga bisig. Hindi, isinubsob ni Maisie ang kanyang mukha sa kanyang kumakabog na dibdib. Nolan, nang kagatin ako ng makamandag na ahas sa kampo, ang pinsan ni Helios na si Francisco ay nagpatulong kay Helios. Iniligtas nila ang buhay ko, at naaalala ko pa rin na may utang na loob ako sa kanila, kaya gusto kong tulungan mo siya, please. Nanginginig ang puso ni Nolan. Hindi niya maalala kung ano ang nangyari noong nasa kampo siya, ngunit alam niyang marami itong pinagdaanan. Nang maalala ni Nolan si Maisie na ipinakita sa kanya ang larawan at halos hindi niya maintindihan, hinalikan niya ng mariinang tuktok ng ulo ni Maisie. Hindi ko sinabing hindi ako tutulong, silly. Nakatanggap ng tawag si Nina mula sa kumpanya at nag-relax pagkatapos nilang magsalita. Sinabi niya kay Helios, na nakatayo sa harap ng bintana, Hells, naayos na ito ng manager para sa iyo, ngunit salamat kay Mr. Goldman. Kung hindi dahil inagaw niya ang atensyon ng media, hindi ko alam kung paano natin maipapaliwanag ang sarili natin. Hindi sinabi ni Helios kahit kanino na mamumuhunan siya sa Winston Island, kahit sa mga bushe. Kung ma-expose siya sa pagbabakasayan sa isla imbes na magtrabaho, maraming tao ang masasaktan. Ang mundo ng entertainment ay isang komplikadong lugar, at ang tubig ay malalim. Kahit na si Helios ay isang bushe, walang makakahawak sa kanya dahil sa kanyang katayuan, hindi niya ginamit ang kanyang katayuan bilang isang bushe para makarating sa kung saan siya naroon sa entertainment world. Kung si Helios ay may negatibong katanyagan tungkol sa kanyang pagiging uppity, ang kanyang imahe ay masisira, at ang kanyang karera ay malalagay sa problema. Kailangan niyang bumalik sa pagkuha sa negosyo ng pamilya Boucher at sundin ang kanilang mga kaayusan. Ayaw sumunod ni Helios sa yapak ng kanyang ama, at hindi rin niya nais na pakialaman ang kanyang buhay. Sa halip, gusto niyang magkaroon ng kapangyarihang kontrolin ang sarili niyang kapalaran. Kung tinulungan siya ni Nolan sa pagkakataong ito at inimbitahan siya sa isla para sa isang investment partnership, kahit na ito ay makakasakit pa rin sa mga advertiser, ito ay katanggap-tanggap. Kabanata 753. Sina Helios at Nolan ay magkaibigan, at dahil ang balita tungkol sa kanila na nasa Winston Island ay nasa buong internet, pinatunayan nito na sila ay nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan. Ang pagtanggi sa trabaho upang tulungan ang kanyang kaibigan ay makakatulong sa kanya na makakuha ng suporta mula sa kanyang mga tagahanga, at hindi madaling makarating sa kanya ang mga negatibong balita. Kung hindi masaya ang mga advertisers, kahit na manggahas sila ng chismis tungkol kay Nolan, hindi sila maglalakas loob na gumawa ng kaguluhan dito dahil sa kapangyarihan at magandang financial status ni Nolan sa Black Gold sa mundo ng negosyo. Matagal na nakatayo doon si Helios bago tumingin sa kape sa mesa. Kung kilala ko siya, hindi niya ako tutulungan ng walang dahilan kung hindi ako nagtanong. Ibinaba ni Nina ang kanyang ulo. Pasensya na, Hells. Pumunta si Mrs. Goldman upang kausapin ako. Umigop siya ng kape at ngumiti. Alam kong may kinalaman siya dito. Napangiti si Nina. Umaasa lang si Mrs. Goldman na magkaroon ka ng mas magandang relasyon kay Mr. Goldman. Naglakad-lakad si Riley sa park ng ospital. Hindi na niya kailangan pang manatili sa ospital, ngunit hindi niya alam kung bakit ayaw niyang umalis. Maraming masasarap na pagkain ang dinadala ni Luis sa kanyang silid nitong mga nakaraang araw, at pakiramdam niya ay tumaba siya dahil sa kawalan niya ng kakayahang tumanggi sa masarap na pagkain. Kinurot niya ang kaunting taba sa baywang niya at napabuntong hininga. Riley, mag-ingat ka. Gusto kanyang patabin, at umaayon ka naman. Riley, siya ay napahinto habang ang kanyang kamay ay nasa kanyang sobrang taba, tumangala, at nakita si Joe na naglalakad. Nandito ka na. Nagulat si Riley bago naglakad papunta sa kanya at tinignan siya ng taas-baba. Mas lalo kang gumwapo pagkatapos ng ilang taon na hindi kita nakita. Mukha ka talagang teacher. Ngumiti si Joe. Si Maisie yata ang nagsabi sa'yo. Oo, tinapik ni Riley ang balikat niya. Bakit ka naging guro?
Ipinasok ni Joe ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang coat. Hindi pwedeng maging coroner palagi. Hinawakan ni Joe ang balikat niya at tinignan siya ng taas baba nang may maalala. Bakit ka na-admit sa ospital? May sakit ka ba? Oh, hindi. Napakamot ng pisngi si Riley. Actually, okay na ako ngayon, but staying in the hospital is quite nice. Wala na akong ganang umalis. Kumunat ang noo ni Joe. Nabawasan ka ng timbang. Ha? Lalong natuwa si Riley sa sinabi niyang pamayat siya. Talaga, ang payat ko ba? Siya ay nasa ilalim ng impresyon na siya ay tumataba. Napahawak si Joe sa balikat niya at kinurot ito. Balat at buto ka lang. Paanong hindi payat yan? Ilang oras ding nakatitig si Luis sa malayo, nakakunot ang noo, nakatutok ang mga mata sa mukha ni Joe. Parang pamilyar siya. Napaisip siya at napagtanto na kamukhang kamukha niya ang lalaki sa larawang iyon. Naglakad siya papunta kay Riley. Bakit ka nandito sa labas sa halip na maghintay sa iyong silid? Natigilan si Riley. Lumingon siya kay Luis. Bakit nandito ka sa labas? Tiningnan ni Joe si Luis mula ulo hanggang paa at tinanong si Riley, sino siya? Siya ay. Sagot ni Luis sa harap niya, na inilahad ang kanyang kamay, hello, ako ang fiancé ni Riley, Luis Lucas. Tumingin si Joe sa mga mata ni Luis. Ang frame ni Luis ay kalahating ulo na mas mataas kaysa kay Joe. Si Joe ay 5 feet 11 inches, isang magandang taas. Si Luis ay 6 feet 2 inches, at kahit na matangkad siya, hindi siya lover, karamihan ay dahil sa kanyang alindog. Si Luis ay may hugis almond na mga mata, at kahit hindi singkit, mukha siyang anime character. Pagmang-tugma ang hugis almond niyang mga mata sa features niya. Kabanata 754. Nakipagkamay si Joe dahil sa pagiging magalang. Joe Watson. Ikaw pala si Joe Watson. Kilala mo ako. Pinaikit ni Joe ang kanyang mga mata. Natarante si Riley at nilapitan si Luis para magtanong, paano mo nakilala si Joe? Napatingin si Luis sa kanya. Ang larawan na yon. Napahinto si Riley at nag-react lang pagkatapos ng mahabang panahon. Ano, binigyan ka ng tatay ko ng litratong iyon. Napangiti si Luis, wala namang masama kung ibigay niya sa akin ang picture ng fiancé ko. Ikaw, tahimik silang tinignan ni Joe at ngumiti. Pupuntahan ko ang lola ko. Na-admit ang lola mo. Hindi pinansin ni Riley si Luis at tumingin sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Luis. Tumanggaw si Joe. Tumatanda na siya at na-admit kasi sobrang taas ng blood pressure niya. Inaalagaan siya ng nanay ko. Kailangan kong nang pumunta at bisitahin siya. Pinanood siya ni Riley na paalis. Nilagay ni Luis ang kamay sa mata niya para takpan ang paningin niya. Ayaw mo ba siyang umalis? Hinampis ni Riley ang kamay niya at tumangala. Anong ibig mong sabihin na ayaw ko siyang umalis? Kaibigan ko siya. Kaibigan. Nag-cross arms si Luis, nakataas ang kilay, at tumawa. Sigurado ka bang kaibigan lang ang tingin niya sa'yo? Hindi maintindihan ni Riley. Ano ang gusto mong sabihin? Pinitik ni Luis ang kanyang noo. Alamin mo, nasapo ni Riley ang noo niya at tinuro siya, Mr. Lucas, panatilihin mo ang iyong mga kamay sa iyong sarili. Yumuko si Luis para mapalapit, tinitingnan ang kanyang maislan pero galit na mukha. Natutuwa akong gawin iyon. Anong magagawa mo tungkol dito? Ilang matatandang babae ang dumaan, tumingin sa kanila, at ngumiti. Ang sarap maging bata. Oo, mas masaya kung may makakaaway. Nahiya si Riley at nagngingit ng ngipin. Hindi kami magkasama, hindi rin close. Walang sinabi si Luis kundi ngumiti sa mga babae. Biglang nakita ni Riley ang isang lalaking tumutugtog ng viola sa ilalim ng puno sa hindi kalayuan. Naglakad siya palapit sa lalaking iyon. Tumingin si Luis sa kanya pero hindi siya pinigilan. Hindi gaanong pinahahalagahan ng mga tao ang viola. Tinutugtog ng matanda ang Viola Sonata, isang kanta na nangangailangan ng mga kasanayan upang tumugtog ng maganda. Tumayo doon si Riley at nakinig ng matagal, saka naalala na ang unang kanta na pinatugtog niya sa kanyang viola ay ang Viola Sonata. Napansin ng matanda si Riley at napatigil. Tumingin siya sa kanya ng magiliw at sinabing, natutuwa ka ba sa mga kanta ng viola? Ha! Nabalik sa realidad si Riley at napakamot sa ulo sa bahagyang pagkapahiya. Ang ganda ng pagtugtog mo, sir. Talaga, napangiti ang matanda. Hindi ko alam na nag-e-enjoy ang mga tao sa viola. Sinabi ng apo ko na inaantok siya tuwing nagsisimula akong tumugtog. Tumanggaw si Riley. Hindi, ang viola ay may maislan na tunog, klase. Ito ang paborito kong instrumento. Ngumiti ang lalaki. Bihira na makahanap ng taong makaka-appreciate nito.
Naglakad si Luis papunta kay Riley at tumabi sa kanya, nakatingin sa lalaki. Natutunan niya ang viola mula noong siya ay bata, kaya nagsimula siyang mahilig sa mga instrumento. Sinaksak ni Riley ang kanyang baywang gamit ang kanyang siko at nagngangalit ang mga ngipin. Tumahimik ka, nagulat ang lalaki. Natutunan mo na ba ang viola dati? Kinakabahang sinabi ni Riley, it was just the basics. Kabanata 755. Ipinatong ni Luis ang kanyang kamay sa kanyang balikat, walang kumpiyansa sa iyong sarili. Marahang itinulak siya ni Riley, hindi ko kaya. Lumakad ang matanda, gusto mo bang subukang tumugtog? Nagulat si Riley, saka nag-wave ng kamay. Sir, ako, tawa ng tawa ang lalaki. Ayos lang, subukan mo lang. Wala akong sasabihin kahit hindi maganda. Tinulak siya ni Luis, pinalik niya ang tingin sa kanya bago kinuha ang viola. Hindi niya nahawakan ang anumang instrumentong pangmusika sa loob ng maraming taon, at nang hawakan niya ito, nakaramdam siya ng kagilahil-alas. Ito ay isang pamilyar na pakiramdam. Tumayo si Riley sa kinatatayuan niya, at ang mga taong naglalakad sa parke ay tumingin sa kanila. Kinalma ni Riley ang sarili at nagsimulang tumugtog. Dahil siguro sa sobrang kaba ay gumawa ito ng matinding ingay. Natigilan siya habang nanginginig ang kamay niya. Mitiig ang ginabayan siya ng lalaki, ayos lang, huwag kang kabahan. Isipin mo ito bilang isang pagsasanay. Pinitawan ni Riley ang kanyang iniisip pagkatapos ng pang-aaliw ng lalaki. Ang tunog ng viola ay lumutang sa paligid ng parke. Maraming mga mata ang nakatutok sa kanila, at nagsimulang palibutan sila ng mga tao. Napapikit ang lalaki at nasiyahan sa kanta ng nakangiti. Si Luis, nakasandal sa puno, ay nakatitig kay Riley na para bang bumalik siya sa unang pagkakataon na narinig niya itong tumugtog, tinatamasa ang kanyang kakaibang alindog na lumalabas lamang sa entablado. Nang matapos ang kanta, bumalik sa realidad si Riley dahil sa nakakalunod na palakpakan, at gulat na gulat siyang napatingin sa kanila. Tuwang-tuwa ang lalaki at tumango. Mas magaling kang tumugtog kaysa sa akin. Ibinalik ni Riley ang viola sa kanya at ngumiti. Hindi, masyado kang mabait. Nagtanong ang lalaki, ano ang tawag sa kantang iyon? Oh, ito ay isang kanta na sinulat ko. Nagniningning ang mga mata ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Sumulat ka rin ng mga kanta. Napangiti si Riley. Dati, pero hindi na ngayon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Masyado kang humble. May pumasok sa isip niya, at bigla siyang naglabas ng name card at ibinigay sa kanya. Puntahan mo ako kung interesado ka. Umalis ang matanda, dala ang kanyang viola. Napatingin si Riley sa name card at laking gulat niya. Royal Academy of Music, Vice Presidente, Charles Nixon. Ang sinumang nakasama sa eksena ng musika ay makakakilala kay Charles Nixon. Siya ang ama ng klasikal na musika, isa sa mga nangunguna. Noong nasa orkestra siya sa Universidad ng Northway, sasabihin ng kanyang mga lecturer na sinubukan ni Mr. Nixon na mapanatili ang departamento ng orkestra. Naging estudyante siya ng departamento ng orkestra, ngunit mas nakatuon ang paaralan sa solong piano at violin performance. Ang orkestra ay hindi pinahahalagahan sa lahat. Pumoto ang lupo ng mga direktor na tanggalin ang departamento ng orkestra sa kanilang akademya at ituon ang kanilang pagtuon sa mga pangunahing instrumento sa kanluran sa halip na sa mga hindi gaanong kanais-nais, tulad ng viola. Kinailangan ni Charles na tumakbo, nagmamakaawa at tipunin ang mga mag-aaral ng orkestra para sa isang protesta upang patunayan na ang orkestra ay hindi mas masahol pa kaysa sa pangunahing mga instrumentong kanluranin, na sa wakas ay nagpabago sa isip ng akademya. Para naman sa mga mag-aaral ng orkestra na kasalukuyang nag-aaral sa Royal Academy of Music, karaniwang tinatawag nilang ama ng orkestra, si Charles. Sa nakalipas na ilang dekada, marami na siyang naisulat na orchestra arrangement na itinuturing na klasiko at ginamit pa nga bilang mga soundtrack ng pelikula. Lahat sila ay inayos ni Charles. Kabanata 756. Kinurot ni Riley ang pisngi niya at tumingin kay Luis. Hindi naman ako nananaginip, diba? Ay, idol ko talaga siya. Kinurot ni Luis ang isa pang bahagi ng kanyang pisngi at tinanong, masakit ba? Tumanggaw si Riley at sinabing, oo. Sobra. Gayunpaman, hindi binitawan ni Luis ang kanyang kamay. Tama iyan. Sa alang-alang mo ang iyong sarili na maswerte. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang bagay na maaari mong makita sa isang normal na araw. Napatingin sa kanya si Riley. Medyo matagal bago siya natauhan. Tinanggal niya ang kamay nito sa pisngi niya at sinabing, sinadya mo ito. Tinaas niya ang kanyang mga kilay at nagtanong, ano ang sinasadya ko? Tinuro siya ni Riley.
Isa kang lecturer sa Royal Academy of Music, kaya syempre, alam mong siya si Mr. Nixon. Itinulak ni Luis ang kanyang daliri at sinabing walang katotohanan, kahit alam ko, hindi ibig sabihin na ako ang humila ng mga string. Tsaka ikaw ang gustong pumunta dito dahil may nakita kang matandang tumutugtog ng viola. I was just suggesting na subukan mo ito. Si Mr. Nixon ang nag-isip na magaling ka at pinuri ka. Hindi ba ito nagpapatunay na ikaw ang nagpahanga kay Mr. Nixon? Hindi alam ni Riley ang sasabihin. Dahil ba talaga sa swerte niya? Ibinaba ang kanyang ulo, tumingin si Luis sa kanya. Ang mga bagay na nawala sa atin ay may paraan para bumalik sa atin. Ang pagkakataong pinalampas mo 10 taon na ang nakakaraan ay nasa harap mo ngayon. Gusto mo bang makaligtaan muli pagkatapos ng 10 taon? Ibinaba ni Riley ang ulo at mahigpit na kinuyam ang name card sa kamay. Umihip ang hangin at ang mga dahon ng maple tree ay nahulog sa kanyang ulo. Yumuko si Luis at nag-flick ng isang dahon palayo. Inangat ni Riley ang kanyang ulo sa sandaling iyon, at dumampi ang labi nito sa labi niya. Pumilis ang tibok ng puso ni Riley nang makita ang mukha sa harap niya, at napatili siya. Si Joe, na nakatayo sa di kalayuan ay ibinaba ang ulo at mapait nang umiti nang makita ito. Tapos, tumalikod na siya at umalis. Sina Helios at Nolan ay nag-usap tungkol sa investment project habang hinihintay sila ni Maisie at Nina sa sasakyan. Medyo nag-alala si Nina habang nagtanong, Mrs. Goldman, sa tingin mo ba ay mag-aaway na naman sila? Nang hindi inalis ang kanyang ulo mula sa kanyang telepono, sumagot si Maisie, huwag kang mag-alala. Bagamat nawala na ng alaala si Nolan, alam niya ang dapat niyang gawin at kung ano ang hindi dapat sa harap ng ibang tao. Nakahinga ng maluwag si Nina matapos marinig ang sinabi ni Maisie. Nang lumingon siya at nakitang nakatitig si Maisie sa phone niya, kinapa niya ang leeg niya at tumingin sa phone ni Maisie. Nang makita niya ang post tungkol sa Helios Nolan, natigilan siya. Mrs. Goldman, gusto mo rin ito. Diba asawa niya si Mr. Goldman? Saka bakit? Inilagay ni Maisie ang kanyang daliri sa kanyang mga labi, tumingin sa labas sa bintana, at sinabing, hindi niya alam ang tungkol dito. Tingnan mo, kapag siya ay nakatayo kasama si Helios, hindi mo ba naisip na sila ay isang perpektong magkatugma? Nakangiting awkward na ganti ni Nina. Bigla kong naramdaman na hindi ako kailangan. Ako ang third wheel sa pagitan nila. Napalingon si Maisie at hinawakan ang kamay ni Nina na parang may iniisip. Kailan magiging malaya si Helios pagkatapos nating bumalik sa Baseburg? Saglit na nag-isip si Nina at sumagot, kailangan niyang tapusin lahat ng projects niya na na-postpone pagkabalik niya sa Baseburg. Bakit mo ito tinatanong? Tinaas ni Maisie ang kanyang kilay at sinabing, hindi ba ikaw ang katulong ni Helios? Gusto ko siyang kunin para mag-endorse ng koleksyon ng alahas para sa Soul Jewelry. Masama ang kutob ni Nina tungkol dito. Anong klaseng endorsement ang sinasabi mo? Sabi ni Maisie, nakapagdesisyon na ako. Maglalabas ako ng isang koleksyon ng alahas na may pamagat na umiikot na, Helios Nolan, para sa aking susunod na serye ng mga mag-asawa na alahas. Tanong ni Nina, pero paano si Mr. Goldman? Sasabihin ba niyang oo? Kinaway-kaway ni Maisie ang kanyang kamay at sumagot ng, he will. Kumaibat ang sulok ng labi ni Nina. Paano kung magalit si Mr. Goldman? Huwag kang mag-alala tungkol dyan, sagot ni Maisie. Ako na ang bahala dyan. Kung tutusin, mas madali pa siyang suyuan kaysa 3 taong gulang na bata. Kabanata 757. Napawi ang ngiti ni Nina. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng kaunting simpatiya kay Nolan. Bumaba sina Nolan at Helios sa sasakyan na may mga ngiti sa kanilang mga mukha, ngunit bumalik sila na may malungkot na ekspresyon. Tumingin si Nina sa kanila at nagtanong, anong problema? Nabigo ba ang negosasyon? Sumulyap si Nolan kay Helios at malamig na umiling. Ang isang tiyak na idiot ay talagang hindi angkop para sa negosyo, kung hindi dahil sa akin, nahulog siya sa bitag ng ibang tao. Nilinggan siya ni Helios at sinabing, kahit na bitag, bakit mo pinapansin? It's none of your business at all. Tama ka, nakakross arms si Nolan. Kung tutusin, hindi naman sa akin ang pera. Tinapakan ni Helios ang accelerator at umalis sa lugar. Pagbalik nila sa hotel, inihagis ni Helios ang susi kay Nina at bumalik sa sariling kwarto nang hindi lumilingon. Lumingon si Nina kay Maisie at sinabing, Mr. Goldman, kailangan kong tingnan si Helios. Tumanggaw si Maisie. Gumisi si Nolan na nakatayo sa tabi niya. Siya ay isang may sapat na gulang, ngunit siya ay kumikilos tulad ng isang bata.
Tumalikod si Maisie at ipinatong ang braso sa dingding para pigilan siya sa paglalakad. Nolan, hindi mo ba siya kakausapin ng maayos? Bakit kailangan mong makipag-away sa kanya? Inikat ni Nolan ang kanyang ulo sa gilid. Hindi ako ang gustong makipagtalo sa kanya. Hindi alam ni Maisie kung dapat ba siyang magalit o matatawa. Nagkomento siya, napakabata mo. Oo, childish ako. At mas mature siya sa akin, di ba? Yan ba ang gusto mong sabihin? Sabi ni Nolan habang nakalagay ang mga kamay sa bulsa at naglakad papasok ng elevator. Walang magawang umiling si Maisie at pumasok na rin sa elevator. Isang lalaking nakasuot ng gintong singsing sa isang kotse sa labas ng hotel ay kinuha ang kanyang telepono at tumawag, Quintin. Pareho silang tumutuloy sa isang hot spring hotel. Para sa akin, hindi sila ordinaryong tao. Isang boses ang nagmula sa telepono. Wala akong pakialam kung sino sila. Akin ang Winston Island. Dahil may lakas sila ng loob na guluhin ang negosyo ko, dapat turuan sila ng magandang leksyon. Kinabukasan, umupo si Maisie sa kanyang upuan na may problema sa mukha. Pinaglaruan niya ang pagkain sa plato niya pero hindi niya ito kinain. Matapos makuha ni Nina ang gusto niyang kainin ay umupo siya sa harap ni Maisie. Mrs. Goldman, anong problema? Buntong hininga, pahirap ng pahirap pawiin ang galit ni Nolan. Natigilan si Nina. Nalaman ba niya na gusto mo ang bagay na, Elias Nolan? Umiling si Maisie. Sumimsam siya sa bagong pigang juice sa mesa at sinabing, ang sabi ko lang ay bata siya, at nagalit siya. Sinubukan ni Maisie ang kanyang makakaya upang pawiin ang kanyang galit ngunit walang resulta. Sinubukan pa niya itong akitin gamit ang kanyang katawan, ngunit nanatili itong matatag at tumanggi na magbigay sa kanya ng anumang tugon. Sa huli, nahiga siya sa kama at natulog. Kumagat si Nina sa kanyang almusal. Ayaw ng mga lalaki na sinasabing bata sila. Huwag mong kalimutan na si Mr. Goldman ay halos 17 taong gulang lamang ngayon, at ang mga kabataang lalaki sa edad na ito ay karaniwang may mataas na ego. Napaangat ng ulo si Maisie. So sinasabi mo bang nasaktan ko ang pride niya? Tumanggaw si Nina at idinagdag, may pinsan ako, 17 na rin siya ngayong taon. Pinahahalagahan niya ng husto ang kanyang pride, at kung may manggahas na manligaw sa kanya sa harap ng ibang tao, magagalit siya sa taong iyon. Hindi siya matitinag kahit anong sabihin mo sa kanya, at tatagal ito ng kahit isang buwan man lang. Ibinaba ni Maisie ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang pagkain ngunit hindi ito umimik. Bagamat nawala ang alaala ni Nolan, nakakalimutan niya ito kung minsan. Gayunpaman, talagang nagbago siya kumpara sa panahon bago ang pagkawala ng kanyang memorya. At least, sasabihin niya rito ang lahat ng nasa isip niya nang walang pag-aalinlangan pagkatapos ng pagkawala ng memorya niya. Dati, hindi niya ito ipinapakita kahit na nagseselos siya o nagagalit, at siguradong hindi siya magsasabi ng, I'm jealous, o, ayoko nito, sa kanya dahil sa selos. Parang may naisip siya, inangat niya ang ulo niya at nagtanong, oh yeah. Nasaan si Helios? Napabuntong hininga si Nina. Bad mood si Helios simula kahapon. Siyempre, hindi dahil kay Mr. Goldman. Sa palagay ko ay malamang na nagkaproblema siya sa pamumuhunan. Ipinikit ni Maisie ang kanyang mga mata nang lumabas sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Nolan kahapon. Siguro may nagtangka talagang lokohin siya. Kabanata 758. Tumanggaw si Nina, kailangang pasalamatan ni Helios si Mr. Goldman para dito. Si Helios ay nagtatrabaho sa entertainment industry, kaya wala siyang karanasan pagdating sa negosyo. Kung hindi dahil kay Mr. Goldman, mahuhulog na sana siya sa scam. Nais ng kabilang partido na mamuhunan si Helios ng $7,500,000. Gayunpaman, si Helios ay hindi makakakuha ng anumang tubo sa simula, at maging ang kontrata ay makulimlim. Sumipsip sa kanyang fruit juice, mahinahong sinabi ni Maisie, ang turismo ng hot spring sa Winston Island ay isang malaking piraso ng pie, at nakakaakit ito ng maraming negosyante na pumunta rito at mamuhunan dito. Hindi diretsong tatalunan ng mga bihasang negosyanteng iyon. Tikilo sila ayon sa mga pangyayari dahil ito ay isang malaking pamumuhunan. Gayunpaman, iba si Helios. Gaya nga ng sabi mo, wala siyang karanasan sa pagnenegosyo, at sa tingin ko, siya ang pinupuntirya nila. Dahil nagkaroon sila ng lakas ng loob na hilingin kay Helios na maglagay ng $7,500,000 sa kanilang mga kamay bilang isang mamumuhunan, ipinakita nito na kukunin nila si Helios.
Kung talagang namuhunan si Helios dito, bagamat isa siya sa mga shareholder, hinati-hati ng mga taong iyon ang lahat ng tubo sa mga unang yugto at pagkatapos ay ibibigay ang natitira kay Helios. Sa huli, si Helios ay hindi makakakuha ng malaki mula sa pamumuhunang ito, at sa pinakamasamang sitwasyon, hindi man lang niya maibabalik ang kanyang kapital. Nagngangalit ang mga ngipin, komento ni Nina, paano ang mga negosyanteng ito ay napakasama. Ano ang ginagawa ng mga developer na iyon? Wala ba silang gagawin tungkol dito? Tumawa si Maisie at sinabing, ang Winston Island ay isang solong isla. Ito ay isang mundo ng negosyo na binuo sa ilalim ng parehong developer. Pinapaupahan nila ang kanilang mga tindahan sa mga taong nagnenegosyo, at ang pinahahalagahan lang nila ay pera. Wala silang anumang pakialam tungkol dito. Ang Winston Island ay hindi isang malaking isla. Ito ay halos kasing laki ng downtown area sa Baseburg. Ang parehong developer ang nagmamay-ari ng lahat ng hot spring na hotel at restaurant, kaya natural na nasa bulsa ng developer ang mga kita. Ang turismo ng hot spring dito ay nahahati sa mababa at matataas na panahon, kung saan ang negosyo ay mabagal sa tag-araw ngunit unti-unting tumataas sa taglagas at pinakamatatag sa taglamig. Pinahahalagahan ng maraming negosyante ang pagkakataong dulot ng peak season sa Winston Island, kaya lahat sila ay pumunta rito para mamuhunan. Alam ng mga walang konsensyang negosyanteng iyon na ang mga veterano sa mundo ng negosyo ay hindi mahuhulog sa kanilang bitag. At saka, ang developer ang may-ari ng lugar. Kung mas maraming kinikita ang mga negosyante, mas maraming pera ang kanilang makukuha. Wala silang pakialam kundi pera, kaya minabuti nilang pumikit sa malilim na gawin ng mga negosyante. Higit pa rito, maaaring si Nolan at Helios ay ang mga taong may mataas na katayuan sa Baseburg, ngunit ang Winston Island ay hindi kanilang teritoryo. Kahit na nakuha ng Goldman at ng Boucher ang lahat sa kanilang paraan sa Baseburg, ang kanilang mga impluwensya ay hindi umabot sa Winston Island. Kaya lang hindi maganda ang pakiramdam ni Maisie tungkol dito, at may boses sa loob niya na nagsasabi sa kanya na may masamang mangyayari. Pumalik si Maisie sa kwarto pagkatapos niyang mag-almusal. Nagising na si Nolan, ngunit muling bumagsak sa kama nang makita si Maisie. Umakyat si Maisie sa kama. Sinubukan niyang tanggalin ang kumot kay Nolan, ngunit mahigpit niya itong hinawakan. Naiwan na walang ibang alternatibo, umupo siya sa ibabaw niya at sinubukang tanggalin ang kumot sa pagkakahawak niya. Bitawan mo ang kumot, Nolan. Ginawa ni Nolan ang sinabi sa kanya at binitawan ang kumot. Tumayo si Maisie mula sa kanya at itinapon ang kumot. Nang may nakita siya, ibinalik niya sa kanya ang kumot at napalingon sa kahihiyan. Nakahiga patagilid, itinukod ni Nolan ang kanyang kamay gamit ang isang kamay at nagtanong, ayaw mo bang makita? Ayokong makita iyon, walang hiyang tao. Pumangon si Maisie sa kama, ngunit hinawakan ni Nolan ang kanyang palso at hinayla siya pabalik sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang likod ng ulo niya gamit ang kamay niya. Habang hinahalikan niya ito, hinawakan niya ang mga braso nito at ipinulupot sa bewang niya. Pagkaraan ng mahabang sandali, sinundan niya ng halik ang kanyang lalamunan at sinabing, akala ko ba may nagsusumikap ka naman ligaw sa akin kagabi, kaya hindi ba ito ang gusto mo? Ramdam ni Maisie ang kaba sa kanyang dibdib habang nagsasalita. Tanong niya, akala ko ba hindi mo ako pinansin kagabi? Matagal siyang tiningnan ni Nolan ng malalim at tinakpan silang dalawa ng kumot. Hoy, tigilan mo na. Nolan, aso ka ba? Magkayakap silang dalawa at natulog hanggang tanghali. Nakahiga sa gilid, tinitigan ni Nolan ang taong nasa kanyang mga bisig na nakapatong ang ulo sa kanyang kamay. Pinasadahan niya ng daliri ang buhok sa pisngi nito. Ang araw ay nasala sa bintana at bumagsak sa kanyang hindi nagkakamali na mukha, na lalong nagpatingkad sa mga magagandang linya sa kanyang mukha. Kabanata 759. Biglang tumunog ang bell. Tumayo si Nolan at pumunta sa sala. Pinuksan niya ang pinto, at si Nina ay nakatayo sa labas. Mukhang natarante siya habang nagtatanong, Mr. Goldman, maaari mo bang pigilan si Helios? Hindi ko na siya makontak simula nang lumabas siya ngayon. Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata at nagtanong, kailan siya lumabas? Namutla ang mukha ni Nina habang sumagot, mga 9:00 ng umaga. Kailangan daw niyang lumabas at mag-isa na magmaneho. Tinawagan ko siya, pero hindi natuloy ang tawag. Hindi mo makontak si Helios. Isang boses ang umalangaw-ngaw. Si Maisie iyon. Lumabas siya ng kwarto nang marinig ang usapan nila Nina at Nolan. Natatarantang tumanggaw si Nina. Oo, nag-aalala ako. Nag-aalala ako na baka hanapin niya ang mga taong iyon. Tutal, nasa Winston Island tayo,
at hindi pa bumabalik si Helios pagkatapos lumabas. Sinubukan ni Nolan na tawagan si Helios, ngunit ipinakita nito na naka-off ang kanyang telepono. Nakakunot ang noo niyang tanong, yung tipong, hindi siya nagseryoso, di ba? Bahagyang lumungkot ang mukha ni Maisie. May kinalaman ba sa investment? Hindi naman sila hinanap ni Helios, di ba? Tinakpan ni Nina ang bibig at napabulalas, ano? Hindi ba't nangangahulugan ito na nasa delikadong sitwasyon siya ngayon? Kung may nangyari talaga kay Helios, paano niya ito ipapaliwanag kay Morgan? Tumalikod si Nolan para kunin ang kanyang jacket at susi ng kotse. Hahanapin ko siya. Sasama ako sa iyo, sabi ni Maisie habang hinihila ang braso nito. Tumigil si Nolan sa kanyang paglalakad, tumalikod, at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Nagtanim siya ng malalim na halik sa tuktok ng kanyang ulo at sinabing, hintayin mo ako sa hotel. Pagkatapos noon, lumabas si Nolan nang hindi lumilingon. Napasandal si Nina sa dingding at yumuko para takpan ang mukha. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi ko dapat hinayaang lumabas si Helios mag-isa. Dapat naisip ko na ito ng mas maaga. Tinulungan siyang tumayo ni Maisie at sinabing, hindi ngayon ang tamang oras para sisihin ang sarili. May ideya ako, kaya gawin mo ang sinasabi ko. Nagmamadaling tinungo ni Nolan ang lugar na kanilang pinuntahan kahapon sakay ng kanyang sasakyan. Mahigpit na isinara ang pinto ng gusali, na may nakasulat na, closed for business today. Tinawagan niya si Quincy at inutusan, Quincy, tulungan mo akong tingnan ang lokasyon ng isang numero ng telepono. Gusto kong malaman kung nasaan siya sa loob ng 3 minuto. Pagkatapos nito, ipinadala niya ang numero ng telepono kay Quincy. Makalipas ang 3 minuto, tinawagan ulit siya ni Quincy. Mr. Goldman, hindi ba kasama mo si Mr. Boucher sa Winston Island? Bakit kailangan mo pang alamin kung nasaan siya? Maaaring nagkaroon siya ng kaunting problema, sagot ni Nolan habang sinusuot ang Bluetooth earphone. Ang lokasyon sa screen ay nagpakita na si Helios ay nasa loob ng gusali. Kumunat ang noo niya at sinabing, mukhang kailangan nating gumastos ng pera para malampasan ito ngayon. Parang may napansin si Quincy at nagtanong, Mr. Goldman, okay na ba ang lahat? Tinitigan ni Nolan ang security camera sa sulok ng walang sinasabi. Ang ilaw sa ibabaw nito ay nagpapakita na ito ay gumagana. Ang roller shutter ay automatikong tumaas, at ang ilaw sa loob ay bumaha. 4 na malalakas na lalaki na may tato ang mga braso ang lumabas at pinalibutan si Nolan. Bahagyang ipinikit ni Nolan ang kanyang mga mata. Isang medyo may edad na lalaki ang yumuko sa kanya at ngumiti. Ikinalulungkot namin ang kakulangan ng hospitality para sa iyong personal na pagbisita. Ngumiti si Nolan sa kanya pabalik at sinabing, kung gayon, masasabi kong mayroon kang isang espesyal na paraan ng pag-aliw sa iyong mga kilalang bisita. Pagkatapos nito, tumingin siya sa nakangiting nasa medyo may edad na lalaki at nagtanong, nandito ako para hanapin ang kaibigan ko, kasama mo siya, tama. Tinapik ng medyo may edad na lalaki ang mga balikat ni Nolan at sumagot, huwag kang mag-alala. Si Quintin ay isang makatwirang tao. Alam niyang hindi kayo ordinaryong tao, kaya gusto ka lang niyang makausap. Ligtas na ang kaibigan mo ngayon. Nang matapos siyang magsalita ay iminuwestren niya ang ilang malalakas na lalaki gamit ang kanyang mga mata. Tila kay Nolan na gusto nilang sumunod siya sa kanila sa gusali, at ginawa niya iyon. Sa ikalimang palapag ng gusali ng opisina ay isang pribadong pool. Ang lalaking nakaupo sa pool ay may tato na berdeng anaconda sa kanyang dibdib. 2 sexing babae na naka-reveal na damit ang nakaupo sa magkabilang gilid niya. Nakasandal sila sa kanyang mga braso, nagsisindi ng sigarilyo para sa kanya, at nagpapainom sa kanya ng alak. Kabanata 760. Ang nasa medyo may edad na lalaki ay pumunta sa harap ng lalaki. Yumuko siya at sinabing, Quintin, nandito siya. Hawak ang isang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga labi, humila si Quintin at bumuga ng usok na kumulimlim sa kanyang tingin. Kinusat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Nolan. Noong iniisip ko pa kung kailan ko hahanapin kayong dalawa, ipinakita mo ang sarili mo sa akin. Ngumiti si Nolan at nagtanong, nasaan ang kaibigan ko? Napatingin si Quintin sa medyo may edad na lalaki. Nang matanggap ang kanyang mga pahiwatig, iminuwestren ng lalaki ang kanyang mga tauhan gamit ang kanyang mga mata upang ilabas si Helios. Tinala si Helios sa tabi ni Nolan. Lumingon si Nolan para tingnan siya. Maliban sa ilang dagdag na pasa sa kanyang mukha, maayos naman siya, at buo pa rin ang kanyang mga braso. Itong celebrity friend mo, maalab ang ugali.
Tumanggi siyang makipag-usap sa amin ng maayos, kaya tinuruan namin siya ng leksyon, sabi ni Quintin habang itinaas ang baso at inubos ang natitirang alak dito sa isang upuan. Nakangiting sinabi ni Nolan, magiging problema kung hindi mo siya sinasadyang masira ang anyo. Walang makakatakot sa akin sa Winston Island. Inilapag ni Quintin ang tasa sa mesa. So paano kung isa kang may impluensya? Mapapaalis ko lang kayong dalawa sa isang aksidente, at walang makakaalam na ako ang may gawa nito. Walang emosyong sabi ni Helios. Tama na ang daldal at sabihin mo sa amin kung ano ang gusto mo. Tinulak ni Quintin ang babae sa tabi niya at umahan mula sa pool. Kinuha niya ang tuwalya na iniabot sa kanya ng kanyang mga bodyguard at sinabing, iyan ang espirito. Pareho ninyong sinira ang negosyo ko kahapon, so don't you think you should make it up to me? Walang sinabi si Nolan. Alam niyang may kinalaman ito sa investment. Ang lalaking ito na nagngangalang Quintin ay halatang isang lokal na malupit sa Winston Island, at ang pag-ahon laban sa mga taong ito ay walang maidudulot sa kanila. Nang may sasabihin pa sana si Helios ay pinigilan siya ni Nolan. Kung pera lang ang gusto mo, magiging madali ito. Sabihin mo lang kung magkano. Uminto si Quintin sa harapan niya at tinapik ang pisngi niya na may ngiti sa labi, alam kong negosyante ka. Kung gusto mong makipagnegosyo sa akin, kailangan mong ipakita sa akin ang isang bagay para magkaroon ako ng pananampalataya sa iyo, di ba? Parehong alam ni Nolan at Helios kung ano ang sinusubukan niyang sabihin. Alam ni Quintin na si Helios ay mula sa entertainment industry, kaya pinaplano niyang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan para pumirma ng isang kasunduan sa kanila at pilitin silang mamuhunan. Dalawa lang sila ngayon, not to mention na hindi nila teritoryo ang Winston Island. Kung sila ay makipag-away sa kanila at nagalit sa grupong ito, maaaring hindi sila makaalis sa islang ito ng isang piraso. Noon lang nalaman ni Helios na masyado siyang padalos-dalos at muntik nang mahulog sa bitag nila. Iniabot ng nasa medyo may edad na lalaki kay Quintin ang kontrata gamit ang dalawang kamay. Kinuha ni Quintin ang kontrata at sinabing, pwede tayong mag-usap pagkatapos mong pirmahan ang kontrata. Kung pipirma ka sa kontrata, ikaw ang aking natatanging bisita sa hinaharap. Nang kukunin na ni Nolan ang kontrata, kinuha ito ni Helios at sinabing, bakit mo gustong pumirma? Ito ay walang kinalaman sa iyo, kaya't huwag mo nang gawin iyon. Pagkatapos noon, lumingon siya kay Quintin at nagpatuloy. Ako ang lumapit sa iyo para makipagtulungan. Alam kong gusto ninyong samantalahin ang aking pagkakakilanlan. Maibibigay ko sa iyo ang $7,500,000 na hinihiling mo. Si Quintin misteryosong ngumiti. Akmang pipirmahan na ni Helios ang kontrata, pinigilan siya ni Nolan. Inikat niya ang kanyang mukha para tingnan si Quintin at sinabing, $15 milyon. Nagulat ang mga tao, at natigilan si Quintin. Tumingin sa kanya si Helios nang may pagtataka at sinabing, anong ginagawa mo? Hindi siya sinagot ni Nolan. Tinitigan niya ng maayos si Quintin. Mag-i-invest ako ng $15 million. Kung okay ka dito, maaari kong tawagan ang bangko at ilipat ang pera sa iyo ngayon. Ang isang pamumuhunan na $15 million ay itinuring na mataas sa Winston Island, at $15 million ay katumbas ng humigit kumulang kalahati ng isang development project ng developer. Napalunok ng mariin ang nasa medyo may edad na lalaki sa tabi ni Quintin. Quintin, tama ba ang narinig ko? $15 million ang sinabi niya, di ba? Hindi sumagot si Quintin. Tumingin si Nolan sa bodyguard sa likod nila at idinagdag, kung magtutulungan tayo, dapat tayong pumunta sa lahat ng paraan. Mamumuhunan ako ng $15 million nang walang anumang kondisyon. Quintin, tinatanggap mo ba ang deal na ito o hindi?